Doktor, I'm doing low carb, pumayat na ako. Pero naiwan ang tiyan ko, bakit po gano'n? So, unang tanong, gaano na po katagal ang paglo-low carb natin? Baka bagong-bago lang tayo sa paglo-low carb. So, kung bagong-bago lang po, it will take a while po. There is a transition time. So, tatandaan po, lalo na pag galing tayo sa malaking weight, it takes a while for that skin na medyo nag-shrink to get tighter. So, time po ang kailangan. So, yun yung unang tanong, gaano nakatagal? And ikalawa, yung quality ng paglo-low carb. Merong mga uri ng paglo-low carb na will be a little bit more mabagal yung ating paglo-lose ng mga hard to target fat areas, especially yung sa belly natin. Lalo na yung mga babaeng nanganak na, medyo hirap po, kasi there is that pouch there. There's a deposit. So, yan ang isa sa mga harder to target areas. Ikatlo na factor that can affect that is of course your body habitus. Anong ibig sabihin nun? That is your own unique na body shape. May mga tao na balakangin, mga ganun. May mga tao naman who are apple-shaped. So yung mga apple-shaped, mas hirap po yan mag-lose ng fat doon sa bandang puson kasi that's where they really deposit the fat. Ika-apat na dahilan was the quality of your fasting. Kasi baka naman hindi pa tayo nakakapag-maximize ng ating fasting. That's one of the most effective strategies to target yung ating lower abdominal area. Ikalima, exercise. So exercise plays a big role. If you have already adjusted sa low carb fasting na lifestyle, pero kulang pa rin tayo sa exercise, that's another thing that you can maximize. And then of course, yung susunod dyan is, ito yung mahalaga, stress reduction. Stress, isa yan sa mga signs of stress. Yung may mga naiiwang tiyan, alam niyo po ba that cortisol, yung stress hormone natin, yan ay ang talagang pinakamalaking salarin. Ginawa mo na lahat, tapos hindi ka pa rin pumapayat, lalo na sa tiyan na area, is from the stress hormone, cortisol. So those are a few of the factors that you can consider and look into. Gano'n nakatagal? Kalawa, yung quality ng paglo-low carb mo, baka pwede pa ma-improve. Ikatlo, fasting. Kung hindi ka pa rin nakakapag-extended fasting, that can be one of the things that you can do. Ikaapat, yung ating body habitus, baka yun lang talaga yung body shape mo. You're more core-shaped, apple-shaped. Ikalima, exercise. Exercise can really help tighten and define your abdomen. Ika-anim, stress. Kasama na dyan ang tamang tulog. Pag hindi ka natutulog na maayos, hindi ka natutulog ng tama, mahihirapan ka talagang tanggalin ang iyong excess na nataba dyan sa tiyan na area. So sana po nakatulong yun. Yan po ay mga strategies paano magkaroon ng flat tummy. It's not just the one thing, na low carb. Even if you do low carb nga, it's not enough.